may tanong ako. Sa kabila po ng magandang ginagawa niyo po sa ahensya, marami pong mga black propaganda laban po sa inyo. Hindi naman po kaila, no? Sa palagay po ninyo, sino po yung mga nasa likod niyan? Hindi ko na siguro kailangang alamin. Kasi sa akin, kung ano man yung ginagawa nila, feeling ko dahil, ito nga yung sabi ko sa mga kasama ko pag wala kang ginawa sa pwesto, at wala kang nakaaway, pag wala kang ginawa sa pwesto, wala kang makakaaway. Pag gumawa ka ng maayos at marami kang nasagasaan sa tamang landas, talaga naman may makakaaway ka. So ano yan, part of political life, kung tawagin mo ng political. Pero yun na nga, hindi pa nga ako politika. Part of government service. Dahil, kwento ko lang po, no? May nakalimutan kasi si Yusek dun sa ginawa nila. Nung inappoint po kami ng presidente at unang-unang trabaho namin, sabi, i-secure nyo yung election. Kami po yung COMELEC Advisory Council. So yung mga troll, ang una natin nakalaban, di ba? Medyo nung Mayo po, madami yan. Nag-ayos po kami yung mga fake news on mga kandidato. So ang mga una namin nakalaban yan. After nyan, ano yung online illegal gambling. Nahiring pa nga kami, online illegal gambling. Munti pa kami nakagaling. Kita nyo na yung famous after nung online illegal gambling, ano yung isinunod namin? Marami. Ngayon, next week, ang assignment sa amin, through automation, aayusin naman namin ang smuggling. So, tignan nyo po, sa dinami-dami nung dinaanan, siguradong may makakaaway ka. Correct. Pero kung hindi nyo man naramdaman siguro yung DICT dati, baka hindi sila nakakaroon ng kaaway. Parang gano'n siguro. Kasi to be honest, Secretary and yung Secretary Aboy, talagang ngayon lang namin naririnig, may DICT pala, may ganito pala sa Pilipinas. Nagulat din kami ngayon na binansagan na crime buster ng social media, itong CICC, kasi pumutok to, nung pinatawag niya yung mga kilalang influencer. Correct. Na ang tantindi, iti-take down namin yung mga channel ninyo kapag hindi nyo tinigil ang pagpopromote ng sugal. Correct. Yun yung pumutok na, ay, nakakatakot pala mag-promote. Yan yung impact ng DICT at ng CICC ngayon. Ako may sasabihin lang ako. May nakalimutan din si Secretary. Hindi kasi parang pinag-uusapan natin yung mga itong life in government. Marami talagang batikos. Pero ang hindi rin alam ng mga kababayan namin, kanina, nung umpisang-umpisa pala na show, binati natin kagad yung mga pamilya namin na it takes a lot of sacrifice for siguro si Sec Henry tsaka sa akin na malayo sa pamilya na nagsisilbi. Ito na, face of our lives na nagsisilbi kami sa taong bayan. Pero hindi na nyo naman kami nakikita nagre-reklamo. And yan, pag may dumadating na batikos, pag nag-uusap nga kami ni Sec Henry, sasabi ko sa kanya, gusto ko sabihin sa'yo, masasanay ka rin siya. Pero hindi talaga masasanay. Pero pag atake na atake, iniisip na lang namin siguro na parang yung opinion talaga ng mga pamilya namin yung importante sa amin. And that's the sacrifice. And second, base dun sa sabi naman ni Koy, medyo tumitulo na yung mga influencers pagdating sa online gambling. May susunod tayo dyan. Yung pagpopromote naman ng mga paglo-launder ng mga pera ng taong bayan do sa yung Bitcoin, yung USDT. Yan, isusunod na natin. Maraming streamers. Alam niyo kung sino kayo, susunod ko kayo. Ay, nako, may idadagdag ako dyan. Total, nagbibigay ka ng babala. Meron din siya. Babala po yan. Ito yung advocacy talaga ni Yusek Aboy. Babala po dyan. Yung mga nagnanakaw ng mga streaming. Nako. Wag niyong ipapirate ang mga streaming. Tandaan niyo yan. Dahil kami po ang guardians nila, Boss Vic, ngayon. Hindi niyo lang kung alam, pumirma na ng kontrata si Sec 8 Viva. Viva Entertainment. Alam niyo yung mga Filipino artists. Sabi nga nila, di ba, yung video piracy, pag nanakaw yan. Wala na ngayon
Wala nang nagnanakaw sa DVD. CD, DVD. CD, flash drive, wala na eh. wala Sa na. streaming na ninanakaw. Yan yung sunod na ginagawa. Kaya nga wala siyang ginawa ngayon kundi manood ng streaming. Sek total naman na nabanggit nyo na yung streaming na yan. Sa Viva, di ba? Viva Entertainment. Viva Entertainment. Viva Entertainment. Sek, hindi nyo po ba nasubukan o baka mamaya isa kayo sa nababanggit? Sa viral ngayon na nagtitip ng 250K to 300K? Teka. Kasi nabanggit nyo, Sek eh. Hindi. Lilinawin namin, tagabantay lang kami nung video piracy sa streaming. Pero yung mga tip, wala kaming pantip. Pero may alam po kayo doon. Ay, wala. Hindi namin alam yan. Wala. Kaya ni Idol. So, isang senador po ngayon na nagiging kontrobersya. Ay, nako. Kasi nga daw po nagtitip daw po ng 250 hanggang 300K. 1,000 po ang pinag-uusapan. Ano pa lang? Eye to eye pa lang. Nako. Meet up pa lang. Nako. Si Ah. Yusek Aboy kasi may no tipping policy yan. Oo. Kayo na mga pogi. Delikado yan. Di ba? Pero Sek dito, balikan ko lang yung kanina na sinabi ni Yusek na, yun nga, ano ba yung tuntunin natin dyan? Kasi sa pag-promote ng online sugal, kasi may mga ibang mga influencer na hindi sila nagsasalita. Pero, nilalagay nila sa comment section yung link. Yung ba parte pa rin ng... Partner, sagutin kita. Yan. Magsasabi na ako, straight to the point. Nung wala pang policy, si CICC at si DICT na pwede mag-promote, naging promoter din ako. Seryoso, hindi ako takot magsabi talaga. Binabayaran kami ng almost 30,000 for 1 minute Wow. video. So talaga si influencer, kaagatin mo, pera. 1 Mas minute lang. ganun ka lang. Pakita ka lang. Doon nabubulag yung mga influencer eh. Tapos yung sa comment section nilalagay talaga nila yung link. Talagang partner, sinabi ko lang sa'yo kasi talagang naging part din ako. Yun. Kaya nga ang tanong ko, kasi alam mo naman ng mga illegalista, maraming kaparaanan. Pag mailulusot eh. O hindi naman kami nagpo-promote, nakalagay lang doon sa may comment section yung link. Pinromote ba namin yon? Hindi. Pegador, wala kang gawa.